everyone! Welcome back sa YouTube channel natin. At so ngayon, ang katanungan kung ano ba ang pwedeng ilagay sa bulsa ninyo or ilagay sa wallet ninyo para mas magaan ang pagpasok ng pera, para maraming pumasok na pera, at para yung positive energy that will bring luck and prosperity ay mapasa atin. So ang ibibigay ko sa inyo ay practical tip. Muli ito'y ginagawa ko, okay? So first things first, yung mga kakailanganin natin. So kailangan natin ng red envelope, okay? Pwede yung maliit, may maliit nito, okay lang din po yun. Ngayon, may mga subscriber kasi tayo na nasa ibang bansa at walang ganito. So what you can do is to create an envelope na kulay pula, okay? Pwede kayong gumawa, handcraft, DIY na lang po tayo ng red envelope. Gumamit kayo ng pulang papel at gawin nyo itong envelope, okay? Kailangan natin ng konting-konti lang na bulak or cotton, okay? At kailangan natin ng pera na nagkakahalaga ng 888 pesos. 888 pesos. So it's an odd number of 38. 888 pesos. Okay? Para sa, bakit France only 8 na naman yung ginagamit mo? Muli, it's infinity, continuity, yung patuloy na papasok at walang ending na pagpasok ng pera. So, it's 888. France, pwede bang mas malaki nito? Yes, pwedeng mas malaki yung value, 8,888. Pwede rin mas 88,888 kung mas mamalaki-laki pa rin yung pera ninyo. France, pwede bang cheque? Kasi yung iba is pwedeng yung itong ilagay kasi sa prosperity bowl or money bowl ninyo at natakot sila baka mawala, so they can make use of a cheque, okay? Sulatan ninyo ng 888 or 8,888 or similar to that number or in a bigger value, okay lang po. So kung makikita ninyo, ang gagamitin ko is 500, tatlong 300. Okay, that composes 800. Tapos, ito. 50, 60, 70, 80, and then, bariyang 8 pesos. So, it's 888, okay? So, ang gagawin lang, simple lang yung gagawin natin, okay? Unang-una, ipasok natin yung bulak para sa mas magaan na pagdating ng pera, hindi pahirapan. Pangalawa, gusto natin na makontrol din yung paglabas ng pera. So, yung bulak ay makakatulong dyan. Yun ang sinisimbolo niya, okay? And then, pangalawa, ipapasok na natin yung pera. So, ang suggestion ko always is i-arrange natin ito, yung nakaharap yung mukha ng tao sa pera na papel. Okay? On the paper bill, dapat nakaharap yung mukha niya. So, in-arrange ko siya from malaki na value ng pera to the lowest value, okay? Yun ang ipapasok natin. At dapat din, nakaharap din yung mukha na printed on the money. Ganyan siya ipapasok, okay? Ngayon, kung ang ginagamit nyo ay yung maliit, yung parang kalahati lang ng size na ito, pwede rin yung i-fold yung papel pag ganito. Okay? Pwede nyo siyang i-fold into 2 at pwede nyo siyang ipasok ng paganito. Okay? Since I'm using a bigger na angpao or red envelope, lucky envelope, so ang gagawin ko ay patayo yung pagkalagay ko ng pera. Okay? Tapos, panghuli kong ipapasok yung coins that completes 888 ang laman nito. Okay? So, kailan to pwedeng ilagay? Mamaya sa pagsalubong natin ng Chinese New Year, dapat nakalagay na siya sa bulsa natin. Tanong, France, kailan ba ito lalabas sa bulsa? Kailan ba ito pwedeng gastuhin? Or ano ba yung pwedeng sunod na gawin sa pera na yan? Suggestion ko, at ito yung ginagawa ko, nilalabas ko yung pera na yan galing sa bulsa ko on the 9th day. Yung kasyam na araw simula nung araw ng Chinese New Year. Dahil sa sabi ko 9 days, so ang ginagawa ko or gagawin ko rin to mamaya,
would be, ipapasok ko to sa bulsa kung ano yung unang short or pantalon na suot ko. At kung nagpapalit ako ng pantalon or shorts, inililipat ko lang po ito. Ililipat nyo lang po ito hanggang sa makumpleto ninyo yung 9 days. Friends, pwede bang ilagay ko siya sa wallet? Yes, pwede nyo rin itong ilagay sa wallet. Kasi, friends, makakalimutin ako. Sa mga taong maglalagay nito sa bulsa nila, sa pocket nila, ang advice ko po ay dapat hindi nyo ilalagay. Kasi di ba pag magpapalit na tayo, maliligo tayo, magpapalit tayo, maghuhubad tayo ng pantalon, ng pants or shorts. Yung iba sa atin is nilalagay lang sa sahig. So, advice ko po sa inyo, habang nandyan pa yung red envelope ninyo na naglalaman ng 888 pesos, please, wag nyong ilalagay ito sa sahig na kasama pa rin ito. Kung maaari, tanggalin nyo muna ito, ilipat na sa bago nyong shorts na isusuot para hindi mawala yung positive energy na dala ng wallet na ito. Now, friends, bakit ba on the 9th day natin siya ilalabas, gagamitin yung pera? Kasi po, mas strong yung energy on the 9th day. Kasi, on the 9th day is para kung sa nakasanayan natin mga Pilipino, piyesta. Para itong piyesta kasi it's the araw ng Jade Emperor, okay? Na nagbe-bless siya, mas malakas yung energy, mas malakas yung positive energy on that day. Ang ginagawa ko po on that day, at sana sabayan nyo rin po ako, yung 888 na to, ang gagawin ko dito ay ipapasok ko siya sa alkansya sa Ipon Challenge natin. At amount 888 or pwede rin 999. Pwede rin yan, okay? That's an odd number, that's also a lucky number, okay? Pwede kayo mag-deposit ng amount na yan. At makikita nyo na tuloy-tuloy yung pagpasok ng savings ninyo sa bank account na yan. Okay? Mas maganda kung ang paunan yung ide-deposit is amounting 888. Infinity, odd number, 38. That means continuity. Powerful energy yung dinadala ninyo para mabilis, malapit yung swerte sa atin tuloy-tuloy yung pagpasok ng pera. Okay? Ito ay pawang gabay lamang po. Okay? Uulitin ko, nasa paniniwala po natin ito. Kung ang paniniwala ninyo ay iba sa akin, nirerespeto ko po kayo, sana po ay respetuhin nyo po yung paniniwala ko rin. At kung sa mga naniniwala din, baka may katanungan kayo, like, syempre, on the 9th day, tanggalin na yung pera. Anong gagawin sa red envelope? Yung red envelope, ang ginagawa ko is itinatago ko lang siya sa loob ng wallet ko or doon sa bag na araw-araw kong ginagamit pag pumupunta ako sa opisina ko. Okay? Nandun lang always yung red envelope na katulad nito. At tinatapon ko siya pagkatapos na ng taon. On the next year na naman ulit para may bagong red envelope naman na ipapasok ako doon. Dasal ko, naway maging blessful, maging healthy, at maging successful tayo sa bagong taon na to. Muli, positive mind, positive feeling, and positive action. Huwag lang yung isang positive. Knock on the wood lang po tayo. Maraming salamat sa patuloy niyong panunood, pagsuporta sa akin sa channel na ito. Maraming salamat sa patuloy na pag-grow ng channel na ito. Sana'y magkasama pa tayo sa mas maraming taon.